Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog. Doctors Online. Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. Doctors Online. Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards. Doctors Online. Kumonsulta na. Magandang hapon, kaagapay! Welcome sa ating health center ng bayan, ang Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Chris Soriano, isang OB-GYN na inyong makakasama sa loob ng isang oras. Tayo po ay membro ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang pag-uusapan natin ngayon, hindi ganong madalas na kaso natin nakikita sa pagbubuntis. Ito po yung tinatawag na thyroid diseases in pregnancy. O yung may mga pasyenteng may goiter, pwedeng hyperthyroid or hypothyroid. Yan ang topic natin ngayong hapon na to. Hindi siya ganong nakikita pero may mga komplikasyon po siya, no, na kailangan nating bantayan kasi pwedeng makaapekto sa ating pagbubuntis. Napapakinggan po tayo sa radyo sa 702 DZAS AM band, PM radio, pwede rin po sa internet via febc.ph at natutunghayan din sa ating Facebook and YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. Inaagapayan tayo ngayon sa control ni na Arwel Mendoza, DZAS Production Technicians at RTV team. Kasama rin natin ang broadcast engineers at Bukawi Transmitter Technical team. And of course, our sister stations, 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga. Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum. Today's Doctor Online. Ikaw pa rin ay nakikinig sa Doctors Online dito po sa 702 DZAS Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Chris Soriano. So sa mga ngayon lang po nag-tune in, ang topic po natin na pag-uusapan ngayong hapon na ito ay tungkol po sa thyroid diseases in pregnancy or may problema sa thyroid. Yan, may goiter, pwedeng hyperthyroid or hypothyroid. Kasi po may mga komplikasyon po nakaakibat itong mga sakit sa thyroid. Okay? Sa mga hindi po aware. Okay, so ngayon, ang makakasama po natin ngayon ay naging guest po natin, no, bago ng before this. At of course, belated Merry Christmas po sa ating lahat. So I hope yung Pasko natin ay naging masaya at mapayapa, no? At healthy ngayong itong nakalipas na Pasko, kahapon lang. Of course, ang guest natin ulit ay aking kaibigan, inaanak at dati kong estudyante at ngayon ay aking colleague, no, sa Medical City. Nagtapos po siya ng medisina sa Ateneo School of Medicine and Public Health at nag-specialize po siya ng OB-GYN sa The Medical City at bukod doon nag-specialize pa po siya ulit ng tinatawag na maternal fetal medicine o kung saan ay nag-specialize siya ng yung mga complicated pregnancies, no? So yun pa yung specialize siya sa The Medical City din po. Again, let us welcome ang aking kaibigan, colleague, inaanak, Dr. Liz Caro Alquiros. Belated Merry Christmas! Belated Merry Christmas, Doc, and advance Happy New Year! And advance Happy New Year! Sa mga listeners natin, hello po! Hello po sa ating lahat. So, ang topic natin ngayon ay hindi ganong common pero nakikita natin may mga pasyente tayo na ganyan every now and then. Of course, sa mga listeners natin, kung ikaw po ay may sakit sa thyroid, may goiter o whatever, ito po ay para sa inyo. So ang tanong lang natin ngayon is, of course, syempre yung thyroid problem in a generalist view, saan ba kasi nakukuha yan? Yan ay mga problema. At nagkakagoiter, ano ba yan? Namamana ba yan?
kulang ba ako sa ganito? O yung mga ganun, nahawa ba ako? Ganyan. Sige. Doc Liz, ano kaya sa tingin mo bakit nagkakaroon ng mga thyroid diseases? So yun. General, So may dalawang klase no nabanggit ni Doc Chris, yung hyperthyroidism at saka hypothyroidism. Pag hyper meaning sobra yung thyroid hormones. Ito yung free T3, free T4 or yung FT3, FT4 na nakikita natin sa laboratory test na pinapagawa ano. Pag naman hypo, meaning hypo, kulang naman yung hormones na nagagawa or nasisikret ng ating thyroid gland. Ito po yung parang gland po siya dito sa may ating leeg na nagsisecrete ng mga hormones na napaka-importante po sa development ng brain ng baby, no? Napaka-importante sa ating metabolism, napaka-importante sa atin, no? So, yung hyperthyroidism, ang bukod ho dun sa namamana, ang usual niya hong cause is autoimmune. Okay? Mhm. So, autoimmune, yun yung tinatawag na Graves' disease, meaning wala namang dahilan pero nag-aalburuto yung thyroid gland mo. Gusto niyang mag-produce ng maraming thyroid hormones. So, yun yung isa sa mga usual cause for hyperthyroidism. Another cause is yung tinatawag na thyroiditis, meaning namamaga ang iyong thyroid gland dahil sa infection, no? Pwedeng viral. So, yun. Another mga cause is, kunyari, nag-treat ka na talaga ng thyroid disorder, napapadami ka ng inom ng thyroid hormones mo. Okay. Or yung isa is, yung masyadong rich in iodine naman, yung iyong diet. Or pwede rin na meron kang bukol sa kung saan, sa iyong sa iyong ovaries or sa testes na tinatawag, yung mga other endocrinologic glands ng ating ng katawan na nagko-cause ng pag-activate din ng ating thyroid gland, no? 'Yon. So, Pagdating naman sa hypothyroidism, yung isa sa mga most common cause is yung Hashimoto's thyroiditis. Yan, autoimmune din siya. So meaning autoimmune siya na may umaatake sa ating thyroid gland na ang ginagawa niya parang nagpepeklat yung thyroid gland natin. So nauubo siya, hindi siya makagawa ng proper amount ng hormones, no? Meron din yung tinatawag na iodine deficiency yan, especially sa mga areas ng bansa natin na kumbaga hindi na iodinize yung or yung 'di ba meron na tayo ngayon yung mga iodized salt or so yun yung may mga bread din na iodine rich yung mga ganon. So walang supplementation kaya nagkukulang in terms of nutrition para makagawa nung thyroid hormones na kailangan. Another cause is yung kunyari na operahan sa thyroid, yan. Kaya walang thyroid hormones or radiation siya before. Kunyari, before hyperthyroid, nag-undergo ng treatment na radiation, nasunog na lahat nung thyroid gland, wala nang natira. Kaya nagha-hypothyroid naman ngayon. So, other causes is yung may iba't ibang endocrinologic glands na affected na nakakaapekto sa thyroid gland natin kasi magkakamag-anak yan So, yung pagka may pituitary adenoma or problem tayo sa hypothalamus, no? Other endocrinologic glands na nagkukos nung improper regulation ng ating thyroid hormones. So, yan yung mga usual causes. Yung nabanggit ni Doktora, yung pinaka-common sa dalawa na hyper at saka hypo is autoimmune. So, ibig sabihin parang kung autoimmune, yung mismong katawan mo, yung immune system niya, inaatake niya yung thyroid na pwede niyang stimulate na mag-produce ng madami na thyroid hormone or kainin naman niya, sirain niya yung thyroid gland at hindi ka naman nagpo-produce. Yeah. So, ngayon, ang question ngayon dito, Doktora, is yung basic lang naman. So, pag sinabing hyperthyroid ng isang pasyente, ano ba ang nagiging symptom madalas, no? Na pag nakikita natin, may hyperthyroid ka ata. So, tsaka as compared dun sa hypothyroid. So, pag hyperthyroid, ano yung classic na mga symptoms kadalasan? Oo, usually yung mga classic symptoms ng hyperthyroid is yung sobra nga yung hormones is yung parang nagpapalpitate
parang lagi kang kinakabog yung Kabahan, dibdib. kabog, Oo, oo. lagi kang kinakabahan, laging kinakabog yung dibdib, mabilis kang mapagod din, no? Mm-mm. Tapos yung nanginginig yung kamay, fine tremors yung Mm-mm. tawag. So yun. Tapos meron din dyan yung anxious. Sobra siyang laging Aligaga. aligaga, ayun na nga. Tapos yung maiinitin, yung malamig naman pero init na init Mm-mm. siya, no? Because of too much thyroid hormones. So, syempre, kasama rin doon kasi dahil mataas yung thyroid hormones mo, parang yung metabolism mo ba, parang sobrang, parang Bilis. oo, parang nag-hyper din yung metabolism. So, naglo-lose din sila ng weight pagka-hyperthyroidism, no? Mm-mm. So, yan yung Yes. mga usual na nakikita. Aside from that, yung medyo parang lumuluwa yung Exophthalmos. exophthalmos na tawag, lumuluwa yung Yung um, mata. mata. Mata, yes. Oo. So, yun. Tapos, At pag yes, hypothyroid, sorry. hypothyroid. Pag Sige. hypothyroidism naman, medyo kabaligtaran siya ng hihina, no? Mabilis rin mapagod. Mm. Tapos, mainit pero lamig na lamig, ganyan, hindi makatulog. So, yan yung mga other weight gain or yung parang hindi naman malakas kumain pero nag-gain siya ng weight, meaning lumalaki yung timbang niya. And again, whether hyper or hypo, pwedeng merong goiter na tinatawag or yung lumalaki yung thyroid gland. Nagkakaroon ng parang bosyo yung sabi nila no? Mm-mm. Nagkakaroon ng mass dito, lumalaki yung thyroid gland. So, yan. Correct. Mm-mm. So, ang nakakatuwa lang sa thyroid, kasi ang point nung thyroid gland kasi, di ba? So, siya yung sa metabolismo ng katawan. Kaya ang challenge din, di ba, sa buntis, parang, kasi, di ba, dahil pregnant, Mm-mm. minsan, yung heart rate medyo bumibilis. Kaya minsan din, di Mm-mm. ba, hindi natin alam, buntis, dahil ba sa pregnancy Or or dahil, oo, thyroid? tama. Tapos, isa pang challenge dyan is, kung dati ng anxious ang patient, of course, syempre, isang anxiety would be, may clinical anxiety ka, talagang Mm-mm. diagnose ka, or yung isa naman, dahil anxious ka sa pregnancy, dahil the first Mm-mm. time mo nagbuntis. Yes. So, hindi mo tuloy alam, di ba? Kaya sinasabi nga ni doktora, ang dami niyang sinabing symptom na we need to check. Mm-mm. Yung pag ginanon mo ang pasyente na nanginginig yung kasi dapat nakokontrol mo yan. Mhm. Nanginginig ba ako? Hindi. So, yun. So, Parang medyo doc. so nanginginig dapat. So, tas yung kabog na dibdib, di ba? Minsan nasasabi naman ng pasyente natin, Dok, parang narinig ko yung tibok ng puso ko na minsan hindi sila Mm-mm. makatulog kasi naririnig nila yung tibok. So, Mm. hyperthyroid yun. Tapos yung isa naman, the opposite. Tama yung sabi rin ni doktora na ang tawag nito, kumakain naman ako, pero bakit ang payat-payat ko? Kasi nauubos ka agad, nalulusaw ka agad niya yung mga kinain mo kasi ang bilis ng Mm-mm. metabolismo, nagagamit ka agad, nasusunod niya ka agad. Kaya ang Mm-mm. payat-payat naman ng pasyenteng hyperthyroid. As opposed dun sa hypo, parang kulang ka naman ng energy. Mm-mm. Yung ang bagal Mm-mm. kumilos, Oo. depressed, Mm. inaantok, walang Walang konting energy. kumain pero mataba, Oo. yung parang ganun yung isang opposite. So yun yung sinabi ni doktora. Ngayon ang very significant ngayon na anong question ngayon is, ano nga yung connection ngayon, Dok, kung kunyari hyper ako tsaka hypo sa pregnancy? Ano Mm-mm. nga magiging epekto? Meron ba? Kung ako lang ba ang affected dito? Mm. So ang tanong ko ngayon, doktora, is, sige, ano magiging epekto kung hyperthyroid ako, tas buntis ako? Meron bang epekto sa akin at Mm-mm. kay baby? Tas kung hypo naman ako, ano magiging effect niya sa akin or kay baby? Or pwede kong hayaan ko na lang yun? Mm. So yun nga, katulad ng sabi namin, importante, no? Kasi sabi ko nga, yung thyroid hormones, very important siya sa development ng baby, sa metabolism, no? So katulad kunyari, kung hyperthyroid ang mommy at hinayaan nating hyperthyroid siya, ang effect kay baby is pwede rin siya magagoiter, no? Mataas din so parang ganun din, mataas din Mm-mm. yung heart rate ni baby, okay? So, maraming problem na pwedeng mangyari, no? Katulad din kung hypothyroid, no? Yung development naman ni baby, yung naaapektuhan. Okay? So,
So, yun. So, pag sa hypothyroidism, meron kami mga babies noon na poor yung suck, meaning hindi gaanong dumede, no? Tapos, so yun, ano pa ba yung usual na nakikita namin? Poor din yung grip nila, no? So, parang ganun din, parang mabagal din, no? Yung Tapos, energy. yung brain development nahuhuli, no? So, pagdating sa eskwela, kunyari, nag-aral na, no? In terms of yun dun sa, kunyari, kung i-measure yung IQ or talino nung bata, mas mababa, no? Because of the development. Mm-mm. Actually, yung, di ba nga yung isa, doktora, di ba, pag kunyari, hypothyroid, which i-discuss natin yung management later on. Kasi kapag kulang ka naman sa thyroid hormones yung nanay, walang thyroid hormones na mag-stimulate dun sa bata. Magkikretinism yung... Yes, Oo. creatinine. Yes, So, yes. parang kulang sa thyroid yung bata, hindi na-stimulate yung growth ng thyroid Mm, hormone. Kaya mentally retarded yung bata. Tapos, of yes. course, syempre, yung of course, di-discuss natin dito yung mga newborn screening, etc. So, may ganun. So, tapos, of course, yun yung sinasabi ni doktora, no? So, pwedeng ma-affect si baby. And of course, ikaw din as si mother, kung kunyari nga, yung nag-hyperthyroid, of course, yung nakakatakot na complication is yung thyroid storm na Thyroid tinatawag, storm sa mommy. or si mommy, na kapag nagganon, parang tumataas ang blood pressure, etc. Ganon Mm-mm. ata yung severe na pwedeng fatal yun, no? Pwedeng Yes. ikamatay ng pasyente. Mm. So, yun lang naman. Yes, Oh. sige, Doc Liz. Look, yun nga sa thyroid storm, inaano yan eh. So yun, sa mommy, thyroid storm, sa baby naman, neonatal thyrotoxicosis. So parang ganun din siya, no? So kaya, kung minsan kapag kunyari hindi controlled or hindi naayos yung thyroid hormones, minsan dadating yung nanay sa emergency room, mataas yung heart rate, nilalagnat, um, wala sa sarili, no? Parang nagdideliryo, sumusuka, yung mga ganun. So, ilan lang yan sa mga sintomas ng thyroid storm na delikado, no? So, kaya kailangan nakokontrol siya. Kasi, marami siyang komplikasyon din, no? Pati sa puso, no? So, tapos, pwede ka ring tumaas ang blood pressure mo pagka may thyroid problem ka or yung ganyan na nagsa-thyroid storm. So, kailangan talaga ma-detect siya at saka makontrol. Correct. I fully agree. Kaya, hindi natin kailangang pababayaan kung diagnose ka before ng thyroid disease, kailangan makita ka ulit ng iyong doktor para Mm-mm. At saka bukod dun sa mga nasabing complications, no, during pagbubuntis, preterm labor, yun nga yung nagpe-pre-eclampsia or tumataas yung blood pressure, no? Yung nawawala yung baby or yung IUFD na tinatawag, intrauterine fetal death, meaning nawawalan ng buhay si baby because nga hindi controlled yung thyroid. So, nakukunan, yung mga ganyan. So, kasama yan. Infertility, kasama din. Yun. Or yung madalas din na yung abruptio, kasama rin yun. Yung placenta abruptio, yung bumibitaw, yung inunan, at nagdudugo sa loob yung nanay, no? So, yun, isa rin yan sa mga complications ng hindi maayos na control ng thyroid hormones. Oo, yung tinatawag na, yung na-mention mo, doktor, yung subclinical hypothyroidism, yung madalis makunan. Kaya isa ding i-monitor din natin yun na baka may thyroid problem, may antibodies sa thyroid, kaya hindi nagpa-function, nakukunan, naghihiwalay yung inunan. Kaya minsan akala natin, baka may ibang condition, apas, ganyan, etc. Yung pala, thyroid pala yung problema. Oo. Ayan, grabe. So ngayon, ang dami pa nating ang bilis ng oras, So, yung sa next portion natin, pag-uusapan natin yung anong pwedeng gawin, anong management na pwedeng gawin ni mother para ma-prevent yung mga problems na komplikasyon ng thyroid diseases in pregnancy. So, pansamantala po muna tayo magbibigay daan para sa health tips, hatid ng ating mga kaagapay. Patuloy kayong tumutok mga ka-DOL. Tayo magbabalik makalipas ng ilang paalaala. Doctors Online, ang Health Center ng Bayan. Health Tips.
Tinatawag na prenatal care ang healthcare na ibinibigay sa mga nagdadalang tao o buntis. Ang pagkakaroon nito ay makatutulong na maging malusog ang sanggol at maiwasan ang maagang panganganak. Narito naman ang ilang tips para sa pagkakaroon ng malusog na pagbubuntis. Una, kumain ng masusustansyang pagkain na makatutulong sa maayos na brain development at malusog na timbang ng sanggol. Mainam rin ito upang mabawasan ang banta ng anemia at iba pang unpleasant pregnancy symptoms. Importanteng i-monitor ang iyong timbang. Alamin rin ang mga kinakailangang nutrisyon ng iyong katawan habang nagbubuntis. Kadalasang mula sa pagkain ng mga nutrients na kinakailangan mo, ngunit may importanteng role rin ang prenatal vitamin supplements. Konsultahin ng doktor patungkol sa maaaring gawing ehersisyo habang nagbubuntis para manatiling physically active. Mainam rin ang pagkakaroon ng healthy lifestyle. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alkohol. Siguraduhing may malusog na pangangatawan at resistensya upang maiwasan ang pagkakaroon ng anumang sakit. Ang artikulong ito ay hango sa healthline.com at ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Doctors Online, ang health center ng bayan. Iyo ang tanong, kay Doc ang sagot. Nagbabalik po ang Doctors Online. Muli akong inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Chris Soriano. Napapakinggan po tayo sa 702 DZAS at sa febc.ph. At napapanood sa FB Live at sa YouTube sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa mga yun lang po naka-tune in, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa thyroid diseases in pregnancy. Yung mga problema po sa thyroid, yung mga goiter, ganyan, hypothyroid. So yan po yung topic natin. So ang guest po natin, ang aking kaibigan at colleague na specialista po ng maternal fetal medicine, si Dr. Lizette Caro Alquiros. Doc Liz, welcome back ulit. Ayan, tuloy-tuloy na ang discussion natin, Doc. Ayan, okay. So, ang pag-usapan natin kanina, di ba, yung tungkol dun sa sintomas ng hyperthyroid, hypothyroid, and a little bit of the complication. So, ngayon, ang tanong ngayon, in terms of sa pregnancy, so ano yung, kunyari, hyperthyroid na si mother, or yung isa naman, hypothyroid. So, kung kunyari, anong dapat ba ikaw kunyari as a specialist, ano yung minomonitor mo, gusto mong i-monitor kay mother at sa kanyang baby sa loob para lang malaman na na tawag na ito na walang effect or kung meron ng effect si yung hyperthyroidism. Ano itong kailangan gawin? Dapat bang mapaanak na to kaagad? ACCS ba ito? Yung mga ganun. Hindi. So pagdating sa, siguro kailangan ko lang i-clarify, no? Kasi nung before itong session natin, napag-usapan natin yung diabetes yung screening. Pagdating naman sa thyroid problems, targeted screening siya. Meaning, hindi naman lahat ng basta buntis ay magre-request tayo for mga laboratory test ng thyroid hormones, no? So ito ay targeted. So depende lang dun sa risk factors. Yan, yung more than 30 years old, yung mga risk factors na nabanggit natin kanina, no? So yun, so nagre-request yung doctor mo ng TSH, kung mataas or mababa siya, nagre-request ng mga FT3, FT4. Pagka lumabas yung mga results na yun, depende sa kung anong klase ng result, kung hyper or hypothyroidism. May mga antibodies na nire-request. Kasi nga, katulad nung nabanggit kanina, yung usual cause, yung most common cause ay autoimmune, no? Kaya, ang nire-request din is mga auto-antibodies. Ngayon, pagdating sa mother, pagdating sa pagmamanage ng thyroid disorders, kailangan, katulad kanina sinabi na, kailangan controlled siya, kailangan na monitor, no? So, kung talagang mapag-alaman ng OB
na hyperthyroid or hypothyroid, no? Tinatawagan natin again ng mga kaibigan natin from endocrinology, no? Endocrinology service. Kasi specialista sila para dun sa pagko-control ng thyroid disorder. So usually, binibigyan sila, depende kung ilang weeks na or ilang buwan na ng pagbubuntis, binibigyan ng either PTU or methimazole, no? So, pag hyperthyroidism, no? Para makontrol yung dami ng thyroid hormones na pinoproduce ng katawan. Pagka naman hypothyroidism, binibigyan naman ng levothyroxine para masupplement yung kulang na hormone. So, again, timpla-timpla yan. Usually every 4 weeks, tinitingnan kung kamusta, no? Tapos, or kung kunyari, wala namang change, naging stable yung thyroid hormones, every trimester, tinitingnan. Kada trimester, kada 3 buwan ng pagbubuntis, tinitingnan yung level. So, mainly, dun kay mommy, no? Yun yung, ano niya. Pagdating naman kay baby, again, yung usual natin na check-up, ultrasound, tinitingnan every 2 weeks yung growth, yung fluid, yung activity ng bata sa loob, no? Tapos tinitingnan din yung neck or yung leeg ng bata. Kasi nga, again, pagka hyperthyroid, pwedeng mag-cause ng fetal goiter, okay? Tapos, yung activity, yung heart rate ni baby, tinitingnan din. So yun. Basically, kasama yun. Tapos, of course, yung kay mommy din, mga screening ng other endocrinologic disorders. So, yan, diabetes, na. Other than that, nagko-congenital anomaly scan din kay baby. Tinitingnan din yung dila, doc, no? Kasi nabanggit kanina yung cretinism. May mga times na nakalabas yung dila or malaki yung dila nung baby, no? So, yun, tinitingnan din yun. Yun. So, growth, tapos yung usual check-up and usual parameters na tinitingnan yung fluid, yung well-being ng bata sa loob pagka nagpupuntis. So, mainly, yung magiging problem is, kunyari, mostly sa hypothyroid yun, no, yung cretinism, no, kung mababa ang thyroid. So, makikita mo na kaagad, no, kung nag-congenital scan ka, makikita nyo naman no, kung talagang may syndrome talaga ng cretinism yung bata early on, ano. So, yun na. Pero pwede rin hindi, Doc, eh. Pwede rin paglabas na eh. Paglabas ng bata, no? Kasi more of, hindi siya yung parang congenital anomaly or may structural defect. Kasi pwedeng may cretinism pero hindi malaki yung dila. Pwedeng ganon. Or pwede rin hindi nag-develop ng fetal goiter. Yung parang ganon. So, usually, pagka ganun, paglabas na rin. Kasi pino-observe din natin yung activity ng bata and all. Pero yun yung mga other signs na pag-aralan na nakikita din. Correct. Kaya kaya ang mensahe dito, like ito yung sa in terms of yung sa thyroid diseases, kung sa fetus, kung sa baby sa loob ang pinag-uusapan. So yung sinasabi ni doktora, hindi lahat na like okay na congenital scan kami, okay naman, wala namang cretinism, ganyan, normal naman lahat structurally. Pero kadalasan kasi paglabas ng bata, pag i-assess ng pedya, yung itsura ng bata, at syempre, of course, yung isang important na test after mga, di ba nag-newborn screening, di ba? And part of the newborn screening is yung hypothyroidism, no? So, congenital hypothyroidism, ma-check naman kaagad. And kung tutuusin, pwede namang i-correct yung, kinakukorek ng pedya naman yon kapag lumabas sa newborn screening, na merong congenital hypothyroidism yung bata, nako-correct, nabibigyan ka agad ng thyroid hormone, no? Na pwede namang makorek, no? Kasi thyroid hormone lang naman ang kakulangan. Kasi kung wala kang check-up at hindi ka nag-newborn screening, kaya importante po kasi sa PhilHealth, kasama sa PhilHealth yung kaya kailangan sana may PhilHealth lahat yung mga magbubuntis. Kasi kasama yon sa benepisyo ng PhilHealth yung newborn screening para ma-screen si baby sa thyroid kung may problema sa thyroid. And of course, yung na-mention nga ni doktora na pag-inom ng gamot kasi nga ang iniiwasan naman ng endocrinologist at the end of the day lalo sa hyperthyroid naman is yung tinatawag na thyroid storm. So yun yung nakakatakot na pwedeng mangyari.
na iniiwasan natin. Actually, Doc Liz, gusto ko i-share sa'yo yung recent kong pinaanak, ano naman siya, meron siyang hyperthyroid, no? Actually, may mga manaka-naka rin akong pasyenteng hyperthyroid. Tapos nakagamot sila ng PTU, no? Yung propylthiouracil, yung PTU na tableta, na iniinom naman nila parang iba yung management ng endo parang sa pasyente ko. Depende yun ha. Binibigay ko ng example. Sa kanya parang Monday to Friday lang yung iniinom yung gamot. Weekends naka-off, pahinga siya. Tapos parang madalas, no, pag nagpiprenata sa akin yung pasyente ko, parang after a month, o basta every 2 to 3 months ata yun, biglang, of course, nag-check up din siya kasabay nung endocrinologist. Tapos nun, nagpapatest siya ng thyroid function test, yung TSH, FT3, FT4. So, awan ng Diyos, within normal. And still, at the end of the day, bago din siya manganak, pag malapit na sa husto sa buwan, yung endocrinologist ko kasi nagbibigay siya ng parang sulat sa akin na cleared yung pasyente na pwedeng manganak. At may mga konting habilin lang siya kung kailangan uminom siya ng gamot ng ganito bago manganak or mag-monitor ng whatever. So, pero other than that, medyo basta controlled yung thyroid at regular ang check-up. Mas tayong OB, di ba? Mas kampante tayo na Yes. Ngayon, ang tanong, doktora, for example, sa thyroid problem ba, kunyari, na-diagnose ng may hyper or hypothyroid, ano ba to? Ino-normal ba to? O ICCS? O sino ang CDCS? Meron bang ganun? So, hindi dahil may thyroid disorder or may hyper or hypothyroidism ay indikasyon siya para mag-cesarean section, hindi po, no? So, ano pa rin talaga ang mode of delivery or kung paano ang panganganak kapag may thyroid disorder ay normal delivery pa rin basta walang mga ibang contraindication or walang ibang kondisyon yung nanay. Kung ang thyroid lang yung pag-uusapan natin. Yeah, syempre iba ho yung pag-uusapan natin, mas komplikado pag thyroid storm, ano? So, basta yung pag na-diagnose na hyper at hypo or hypo, hindi ho ibig sabihin ay cesarean section kaagad-agad. Okay. So, okay, ayan ha, malinaw. Hindi porket sinabi yan kayo na hyper or hypothyroid. CS na tayo. So, hindi po. Magta-trial of labor po yan. Yes. Masi-CS ka lang po kung may mga ibang indikasyon na hindi naman related except, for example, sorry, pero kung hindi ko alam kung ano ba yung guidelines, kunyari nag-thyroid storm, for example, ang pasyente, kunyari buntis, nag-thyroid storm, hindi ka naman paano ba to? Hindi ko sure, attempt pa rin ba ng vaginal delivery kung na-normalize, na-stabilize na yung mother, or ilalabas mo na yung bata kung I guess, Dok, maraming factors di ba? Kung anong stage na siya ng labor, or andyan na ba yung ulo, isi-CS mo pa ba yung ganon? Or kung saradong-sarado yung cervix at yung nanay mo ay nagiging unstable. So, may mga kailangang i-assess bago agad-agad, kunyari kung talagang mag-oopera, kailangan i-assess mo rin ang nanay, no? Pero may mga times din na mas maglilin towards cesarean section kasi kailangan mailabas yung baby para mas ma-maximize din yung kondisyon or yung pagmamanage kay mommy. So depende po ano. Okay, so hindi siya walang ilang weeks na yung bata, yung mga ganun. Oo. Walang Pag nilabas mo, sure, yung chance na mabubuhay siya. So maraming pag-uusapan tungkol diyan. Hindi siya mabilisang delivery kaagad or NSD or CS. So maraming kailangang i-consider na factors po. Oo. So, kumbaga parang walang one size fits all na parang, ito dapat ganito. Hindi. So, talagang maraming balance. So, awa ng Diyos, ewan ko kung sa'yo, no? Sa akin, wala pa ako na-encounter na thyroid star, wag naman Lord. So far, wala pa, Doc. Alam mo yung mga nadidiscuss lang as cases. Oo. Pero yung, so far, wag naman. Wag naman. Yung nakakatakot. Kaya kami, lalo si Dr. Caro kasi
si Dr. Liz kasi siya, sa kanya ako humihingi ng tulong, nagte-text ako sa kanya pag may mga pasyente akong komplikado, no? So, yun yung specialization niya. Kaya, kasi at the end of the day, kaya medyo hindi naman kami gano'ng nakakakita ng ganito, no? In general, no? Kasi, nakokontrol naman. Ang nakakaawa lang, like for example, yung nasa mababa ang resource setting, walang ganong gamot or check-up. Kaya minsan, bigla nilang nagta-thyroid storm, tumataas ang blood pressure, severe palpitation, nahirapang huminga. Yung pala, thyroid storm, nakakaawa yung mga ganong pasyente, no? So, kasi ang isa pang sinabi ng doktora, iodine. Kunyari, na-excess iodine yung isa. Of course, yung isa naman, yung cretinism, ang ion natin sa cretinism, may mental retardation, ano? So, pag hindi naman na-detect, nanganak ka, kunyari, sa bahay, nasa liblib ng lugar, hindi na monitor, at wala kang access sa iodine. Kaya nga may yung mga asin natin iodized. Kasi nga, para ma-reach out yung mga pasyente, mga buntis na nasa liblib, para at least may iodine sila. Kasi kadalasan, di ba, mga kulang sa iodine yung mga nasa bulubundukin. Kasi walang isda, gano'n nakakain. Kasi yung source ng iodine nasa mga isda, ganyan, seaweed. Nasa bundok, yun na nga. Kaya ina-iodize at fino-fortified with iodine. Yeah. And yung iba folic acid para lang ma-reach out yung mga buntis. Ayan, grabe Doc Liz, salamat po sa inyong panahon. Sa ating post-Christmas. Yes. Thyroid talaga ang pag-usapan natin. Kasi maraming makinain ng Pasko. Baka nagpapalpitit. So, yun. Ngayon, Doc Liz, so any final messages sa ating mga buntis na may thyroid disease or may history ng thyroid disease at saan po kayo matatagpuan? Yes po. So yun pa din, napaka-importante talaga Doc nung preconceptional counseling talaga bago magbuntis, alamin kung ano yung mga kondisyon ninyo, ipa-manage or ipa-control bago magbuntis, no? Para naiiwasan talaga, no? Ngayon, kung kunyari hindi naman naiwasan at talagang buntis na, talagang kailangan may check-up po sa inyong doktor, sa inyong OB-gynecologist, sa inyong perinatologist, at sa endocrinologist. Sundin niyo po yung mga advice ng mga eksperto, no? Tas yun, yung check-up, yung pag-ultrasound kay baby at pag-alaga kay baby, sumunod po dun sa mga kailangang management para dun sa thyroid problem. Yun, so kami po ay matatagpuan dito sa Tinio Street, San Lorenzo, Gapan City, sa probinsya po ng Nueva Ecija. Caro OBGYN Clinic or Caro OB-GYN Clinic 0926-455-0130. Tuesday, Wednesday, Thursday po kami bukas, pati po Sabado 9 to 2 p.m. So, yun. Ayan. Tapos ang uulitin ko ulit yung si Dr. Liz sa Gapan, Nueva Ecija, sa Caro OB-GYN Clinic. Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday po siya 9 a.m. to 2 p.m. Sa Tinio Street, San Lorenzo, Gapan City, Nueva Ecija. Kung mag-appointment po ay 0926-455-0130. Ang hospital affiliations niya po, Doktora, anong hospital affiliations mo? Ang hospital affiliation ko po ay Good Samaritan Medical Center, Nueva Ecija Medic, South Ecija, Immaculate Conception Medical Center po, tsaka Good Sam ulit sa Cabanatuan City naman. So, magkalapit lang Huna City yon. Ano tong South Ecija? South Ecija Hospital. Sa Gapan naman po. Meron pa pala, South Ecija Hospital, Gapan. Ayan. Okay, so ulitin ko yung hospital affiliation ni Dr. Liz is sa Good Samaritan Medical Center, Nueva Ecija Medics, saka sa South Ecija Hospital sa Gapan, at saka sa Immaculate Conception Medical Center. Yes. Kaya mapalad kayo mga taga Nueva Ecija at meron kayong maternal fetal medicine specialist dyan sa lugar ninyo. Ayan, maraming salamat po ulit, Doc Liz. Maraming salamat mo, Doc Chris. Belated Merry Christmas. Belated Merry Christmas. Happy New Year.
At sa ating mga listeners. Ayan, of course, sa ating mga listeners din. Salamat po. Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Meditation. Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, pumanatag sa Presensya ng Diyos Volume 3, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, huwag matakot. Ang wika sa Mateo Kabanata 10, talata 22, kapopotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sinabi ni Jesus na may mga pag-uusig na maaaring maranasan ng isang tagasunod niya. Ang mga ito'y susubok sa katatagan ng isang mananampalataya. Halimbawa, sabi sa Mateo Kabanata 10, talata 22, kapopotan sila ng mundo, pero ang mananatiling tapat ay may gantimpala. Super nga ang pag-uusig, pero super din ang pagpapala. Ito ang kaligtasan. Pero ang requirement, nananatiling matatag, lumalaban, nagpapatuloy hanggang sa wakas. Kapag pinaghinaan tayo ng loob sa harap ng mga pag-uusig at pagsubok, mangingibabaw ang takot. At kapag nangibabaw sa atin ang takot, doon na magsisimula ang pagtatagumpay ng kaaway. Hindi natin dapat katakutan ang takot. Otherwise, tatakutin tayo talaga nito. Ang tunay na kalaban natin sa mga krisis ay una, takot. Pangalawa, takot. At pangatlo, takot. Wika nga ni Franklin Roosevelt, there is nothing to fear but fear itself. Wala tayong dapat katakutan kundi ang takot. Sapat ang mga dahilan kung bakit hindi tayo dapat matakot sa harap ng pag-uusig at pagsubok. Maraming dahilan kung bakit hindi dapat matigil ang ating pagpapatotoo tungkol sa kabutihan at kadakilaan ng Panginoon sa harap ng matinding krisis. Tulad ngayon, ang dami nating pinagdaraanan. Kasama at kakampi natin ng ating Diyos. Kaya't kanino at sa ano tayo matatakot? Mga kaagapay, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mayamang salita. Maraming salamat po sa inyong paalala sa amin na anuman ang aming pagdaanan, hindi po kami dapat matakot. Salamat Lord for the assurance na dumaan man kami sa pag-uusig at pagsubok, hindi po kami dapat matakot dahil kasama ka po namin. Hindi niyo po kami pababayaan ni iiwan. At yan po yung pangako niyo na aming patuloy na pinanghahawakan. Tunay nga o Diyos, Ikaw ang aming tanggulan at kalakasan, kaya't wala kaming dapat katakutang anuman at sino man. At salamat Lord dahil kami po ay pinagkalooban Nyo ng espiritu ng kalakasan at hindi po ng espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan at pag-ibig. Thank you Lord God dahil po sa inyong wagas na pagmamahal sa amin. Lord, yung aming mga kasalanan, ang aming mga pagkukulang ay inyo na pong inako. And Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa, Lord, yung kalooban niyo po ang siyang maganap sa amin. Thank you Lord at patuloy niyo pong saliksikin ang aming mga puso. Salamat Panginoon sa inyong pagpapala at maging sa pagpapalo. Tunay nga po na sa inyo lamang ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In all of this, Lord, let your will be done. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Holy Spirit. And this I pray in Jesus' mighty name. Amen. Glosaryo Mediko. Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal. Glosaryo Mediko. Hyperparathyroidism. Ito ang sobrang produksyon ng parathyroid hormone o PTH mula sa diseased parathyroid gland.
Ang labis na PTH ay nagiging sanhi upang maging sobrang taas ang calcium sa katawan na kalaunan ay nagiging kidney stones, osteoporosis at iba pang nervous system problems. Muli ang ating glosaryo mediko, hyperparathyroidism. At tayo po ay nagbabalik kasama si Dr. Chris Soriano para po sa ilang mga anunsyo. Kaagapay, ito po ang inyong Doctors Online kung saan nakakasama po ninyo ang iba't ibang mga doctor practitioners na nagbibigay liwanag sa mga terminong medikal at libreng konsultasyon sa Himpapawid. Salamat po sa inyong pag-tune in, Kaagapay. Salamat rin po sa ating production team, sila Arwell, production technicians, RTV team, at sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Mondays to Fridays, 2 p.m. to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Chris Soriano, na nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.